isa is yung ating APCF. So, yun yung sa bangko po. So, kung meron po tayong desired na bangko, pwede tayo mag-apply sa kanila. Kung maminong po siya as IGO, so kung tayo ay may IGO, pwede rin po tayo magbayad doon ng ating mga contributions po. Any other questions po? Ma'am, kasi from 2005 to 2012, employed ako. Pero after that, hindi na ako nakapag-hulog sa pag-ibig. So, pwede ko ba siyang i-continue? And kasi sabi niyo, pag nag-long, dapat naka 24 months. Pwede, allowed ba ako doon? Or kailangan ko pang maghulog ulit sa nakaroon na kasi pa? Pwede dun sa loan muna. So, sino po dapat meron tayong latest 6 months na bayad? So, kung ang question po is pwede ituloy, pwede po natin siyang ituloy as long as may provide po tayong source of income natin. Kung sabi niyo po kanina is may self-employed, ako. So, kung self-employed po tayo, kailangan po natin mag-provide ng source of income. So, usually may form na pinifill out kay Pag-ibig and then kailangan mo pa rin yung hard copy po. So, pag babayaran niyo po siya, hindi niyo na po mababayaran yung nag-lapse na. So, ang mababayaran mo na lang is March onwards, March 2024 onwards na lang po. And then, once na nakapagbayad ka, qualified ka na, entitled ka na para dun sa MPL natin. Pero ma'am, counted pa rin ba yun? Yes po, ano po siya, iduluksong lang po siya. So, hindi siya mawawala. Kasi yung una kong parang may certain year kasi. May certain year kasi na nakaning pa sa pagkadalaga ko and yung 2 years ko sa married niya. So, magkaiba siya. Tapos, meron pa siyang ibang branch. Kasi sa Makati yung isa. So, kasi as of 2018 po kasi, centralized sa si Pag-ibig. Kung naabutan niyo po yung mga previous years kay Pag-ibig na kung saan na naguhulog yung employer, doon ka lang pwede mag-loan. So, ngayon po, file anywhere yung loan natin. So, yung question ni ma'am is meron siyang under ng maiden name tsaka ng married name. Common, ano naman siya. So, nakakonsolidate naman po siya upon filing ng loan application. Basta po meron tayong dalang marriage contract and married na item po. So, kasama na po siya sa processing days ng ating loan. So, i-consolidate po lahat ng records bago po nila i-issue yung loan process. Any other questions? Good afternoon po. Ang tanong ko lang kasi yung business ko po is 2020 pa siya nag-start. Siyempre, bago lang po ako, hindi ko po alam yung mga pag-ibig, ganyan po. Pero complete po siya sa permits. Yung pag-ibig lang po yung wala. Ngayon po ma'am, last year, pinadalhan po ako ni Pag-ibig Commonwealth ng demand letter. Parang demand letter kasi galing po siya sa legal department. Kailangan ko daw po siya i-register. Ngayon nag-register po ako last month. Ang sabi ko, paano po ma'am yung mga payments na dapat na babayaran? So, as of today naman po, meron pa rin naman, para po sa mga lumang employer din, meron po tayong penalty condemnation. So, yung sa case po ni ma'am, yung hindi nabayaran from 2020, from 2020 po hanggang latest po, nag-occur na po siya ng penalty. So, pwede po kayo mag-apply ng penalty condemnation, pero kailangan niyo po bayaran yung from the start ng operations ninyo hanggang latest po. May minimum po ba ma'am na total sales Ang contribution po kay Pag-ibig Fund is nakabase po siya dun sa sinasahod ng empleyado natin. So, dati po kasi sa maximum salary natin na 5,000, 100 pesos po doon para sa contribution ni member and 100 pesos din po para sa contribution ni employer. So, ngayon po dahil nag-mandate po sila na mas mataas na salary credit limit na 10,000, so nag-double po siya. So 200 na po kay employee and 200 kay employer. Effective po ito February 2024 po. So yung sa case mo ma'am, from 2020 hanggang January 2024,
babayaran mo si empleyado mo ng 100 sa kanya kung nag-deduct ka. Kung hindi po, employer share lang po. So, kailangan mo pa rin siyang bayaran kahit na po nakaalis na po siya sa inyo as of now. So, kunwari po, si employee mo is nag-stay lang siya from 2020 hanggang 2021, kailangan mo siyang bayaran, ma'am. Kahit wala siyang share, okay lang. Pero yung amount po is 100 pesos per month na lang. Kailangan nyo din po mag-provide ng letter kung bakit tayo na-late ng registration. So, kasi po hanggang hindi natin nabayaran yung ating lapses from the start ng operation hanggang sa date ng registration ng Ipag-ibig, nag-run po yung penalty niya. So, sa program po ay Ipag-ibig, meron tayong continuation. So, malaki po yung chances na nabibig yung penalty, pero kailangan niyo po siyang bayaran ng cash. Yung mga lapses naman po. Paano po kung kasi syempre maliit naman siya na business. Minsan may tao, may staff, minsan naman wala. So, si business natin, ma'am, record naman si BIR po, no? So, 1601C. Sa 1601C, ma'am, na nakikita doon kung operation na, or kung may dineduct na withholding, yata. Di ako sure. Yes. Kailangan mo kasi ma'am i-provide din kung nag-operate ka ng month na yun or kung may empleyado ka. Kung nagbabayad mo ba ka na SKS from 2020. Yun. Pero yung business permit ma'am. Business permit po, lahat po, complete. So, kung titignan si business permit ma'am, quarterly po si business permit, di ba ma'am? Yes. So, nagde-declare doon kung may empleyado tayo or wala. Meron po kasi siyang portion sa baba kung may employee tayo. So, pwede po kasi mag-base si Pag-ibig doon, ma'am. Kasi nakakakuha kami ng copy nun kay licensing office ni City Hall. So, doon po, pwede namin sabihin na, ay, may empleyado ka ng ganitong month. So, yun ma'am. Pero ang unang hinihingi kasi ni Pag-ibig, ma'am, is yung provided mo na list. Kunwari, nag-provide ka January 2020, 2 empleyado, February, 1 na lang. So, pwede din namin siyang maging basis, ma'am. Tapos kung kunwari, March wala kang empleyado, kailangan mo mag-provide ng proof na wala kang empleyado, ma'am. So, depende po siya sa magiging evaluation ng billing and collection namin, ma'am. Doon sa ibibigay mo na list na may empleyado ka rin wala po. Then, bago po nila i-approve yung condonation ng penalty ninyo. Thank you po. Questions pa po? Hello po. Ano po lang po yung regular savings, yung pang-employer-employer? Required po ba na kapag nagtaas po si employee, halimbawa po, ang gusto niya po is 500, si employer po ba dapat 500 din po? So, yun po. So, madalas din naman po siya ng questions. No? So, kay employer po is, ano po siya, standard po siya. So, depende po kay employer. Pero kasi employer na gano'n, ma'am, na gusto nila taasan din yung share nila para sa empleyado nila. So, pwede po yun. Pero kay employer po, hindi po natin siya pwedeng pilitin na tapatan yung ating employee share po. So, ano po bang advantage kapag nagtaas tayo ng ating contribution kay Pag-ibig Fund? So, mas mataas yung savings natin, mas mataas din yung malulong natin if ever kailangan na natin. And then, mataas din po yung na-earn natin ng dividends kasi yung dividends po is naka-base doon sa total savings natin. So, meron po talaga ganong option po ha. Pwede po tayo magtaas ng ating contribution. So, kunwari po kami sa Pag-ibig, so nag-upgrade po kami ng savings namin. Bukod pa po yung sa share ni employer po. Next question. Tanong ko lang po yung regarding sa mga loans po. May mga ano po
kasi kami. Last year po kasi nag-avail kami mga condonation, pero pang-contribution po pala yun. Pero kasi po, kasabay nun yung hindi namin nabayaran ng mga loans ng employee. Pero na-deduct na kasi namin. Pero po, ang in-advise sa amin is ibayad pa rin daw po sa pag-ibig kasi magiging, ma-refund naman daw po if ever na-offset na rin yung loans. Kaso po ma'am, may mga nag-inquire na po ng refund kasi nga po na-offset na talaga yung mga loans nila. Pero wala po nung pumapasok. Opo. Kami po kasi nung tinatanong, di ba hindi daw po namin binayad. Ganun. Pero may proof, ma'am, na naibayad. Opo ma'am, may mga resibo naman Pwede niyo po siyang ma'am, i-certify po kay employee na nag-a-avail ng refund. Opo. Bigyan niyo po sila ng certification. So, list ng receipts, Okay. list ng date of payment and amount po. Not necessarily po yung resibo i-attach. Pwede rin po siya na photocopy. Pero usually certify lang naman siya. Kasi i-verify po siya. Okay. Okay po. Then, sa mga loans din po. So, si loan po ay nababayaran po siya 2 years, 3 years po, di ba? Ibig sabihin, kapag yung loan natin natapos na ng 2 years, hindi na natin siya pwede bayaran. Kung may balance tayo matitira, ibabawas sa contribution natin. So, sa contribution natin, tatlo yung part niya. Isang employee, isang employer, isang dividends. So, yung ating mga lapses na payment, sa dividends po siya binabawas. So, saan naman na-earn natin dividends kung mapupunta lang kasi sa mga loan na hindi natin nabayaran. And then, may additional charge po siya na penalty po. So, mas maganda po na nag-a-apply tayo ng bayad sa loan para after 8 months upon filing, pwede na tayo mag-review ulit. So, ganyan po yung cycle natin sa loan. So, every time na mag-loan tayo, every 8 months, na na-post yung bayad, pwede na tayo mag-loan ulit. So, nakakuha natin profits doon is yung additional contribution natin and yung payment natin sa previous loan. Any other questions? Ay, then dun din po pala sa mga loans po. If ever, ma'am, na hindi nyo na ibayad or binalik sa inyo, kasi pag wala papasok ang account yun, ibabalik kasi inyo na hindi natatanggapin yung payment. Bro. Kayo na po mismo mag-refund kay employee. I-advise niyo po siya na nag-offset na yung loan po. So, babalik po yung amortization na sa kanila. May questions po po? Kayo po dito.